Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan. Kabayan Libra, this reading is for you. Habol tayo, 1 to 15. Ano magaganap ang mangyari sa'yo? Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay. Anong dami. Ni Ate Aimee, salamat din sa nakatabanan po sa inyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, siyempre maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makakuha natin, all the details is in description below. General reading tayo, Libra, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpabago ng inyong buhay. Celebration, fun, enjoyment, may mga magaganap na ikasisiya mo or makakaramdam ka ng kasiyahan. Pwedeng may birthday, getting together, union. Ay, kasi nga, birthday mo pala. Happy birthday. No? Yan. Happy birthday. Belated. Happy birthday in advance. And dealing or relationship with a woman. Maaring, kung sa celebration, ay magkakaroon ka ng mga dealing, pag-uusap, or you will become a center of attention. Pwedeng ganun. Kasi may mga bulaklak siya. There's an attraction situation din ako na nakikita dito. Maaring may tao na ma-attract sa'yo, or handito rin yung pag-uusapan ka. No? And then also is, iba sa inyo is maaring same relationship, no? Maaring ganon. And period of prosperity and abundance. Yan, makakaramdam ka na may mga blessing. Sabihin, may mga blessing na darating sa iyo, no? Yan, may mga kasaganaan, no? Situation. Yan, may mga abundance situation sa iyo. Ang ganda ng card mo, ah. Baka marireceive kang gift. And great personal sorrow. Sa iba sa inyo ay may pagdadaanan kayo na lungkot sa buhay. Pwedeng sa finances, pwedeng sa karelasyon, pwede rin sa mga bagay na gusto mo makamit sa buhay mo na hindi pa totally nakakamit. Pwedeng ganun. Kung sa aspeto ng buhay mo yan. Pwedeng sa trabaho, relasyon, pera, or may mga bagay na mapapaisip ka. May mga bagay na iisipin mo at makakaramdam ka ng lungkot. Mag-ingat kayo when it comes sa mata. No, maaring, pwedeng sa family rin yan, mga personal, as in a personal sorrow yan kasi yan. Maaring iba sa inyo, ando yung tampo. Yan, tampo, hindi pa kakaintindihan, situation, or hingat kayo sa mata, yan, makaiba sa inyo, naglalabo yung mata, o kaya naman, mapuwing, magka-sore eyes, kung ano man, no, ikaw or someone. Ay, handito si someone will gossip about all your secret. Huwag ka na lang, ibig sabihin dito kasi handito si Paro, tsaka handito si Teardrops. Pwedeng makaka-receive ka na something news, communication, or kung ano man yan, na yun ang ikalungkot mo, no? Or pwede rin na mga chismis, ganyan. Chismis na hindi totoo na pwedeng ikalungkot mo. Siyempre, mag-ingat ka, huwag kang kwento ng kwento kasi may mga tao na madadaldal. Andito rin yung sitwasyon na you are very attractive sa mga tao na negative. No, yun na lang din ang medyo iwas-iwasan mo. Mahirap man iwasan pero deadmahin mo na lang, no? Problem to be resolved. May mga sitwasyon na kailangang resolbahan or be confident to resolve yung situation na yun, o may mga darating na problema na mariresolbahan sa iba sa inyo, or mahalang hindi pagkakaintindihan, na magkakaroon ng mga misunderstanding na kailangan pag-usapan na mariresolbahan. Kung saan aspeto ng buhay mo yan, pasok mo yung sarili mo. Tingnan natin ang energy mo. This week, this first half. Kasi birthday mo talaga. May financial problem kayo? Di ba sa inyo makakaramdam kayo ng masakit ang paa nyo, masakit ang ulo, or a part of the family, pwedeng ikaw or someone is may nararamdamang pain, no, sakit. Yan. And then, ang energy mo sa nakikita ko sa'yo dito, masaya. No, masaya naman ang nakikita ko dito. Ang nakikita ko din is you will enjoy the fruit of your labor and success. Yan, may mga getting together parties tulad ng sabi ko kanina, di ba? Event, yan, ang nakikita ko sa dito. Andito rin yung situation na
mas parang babalik yung iyong lakas ng loob, ganyan. Or handun din yung sitwasyon na you are more on focusing to your layunin sa buhay, sa mga actions mo, sa mga gusto mo fokusan dito sa yung goal. Yan na nakikita ko sa iyo dito. Tingnan natin ang celebration, happy yung energy. Parating. Anong pwede ko malaman dito sa parating na to? Ay, ano ba yun? Okay. Okay, ang parating sa iyo. Okay, may nakikita ko sa'yo na parating. May tao, ako na nakikita, na maaring kung nagkaroon ng parot o nagkaroon ng mga hindi pagkakaintindihan situation, maaring magkakaroon ng pagsasaayos or magkakaroon na ng recovery. Kumbaga, pwedeng may magsusorry or magpaparatap sa sayo ng sorry niya, no? Sa iba sa inyo. Parating din sa'yo, ang nakikita ko sa'yo dito is may mga problema na matatapos, tulad ng dito, no, may mga burden situation na maaring ito is matapos. Siyempre, sana huwag kayong putok from the past situation. Sa iba kasi sa inyo, yung parating sa inyo, maaring may tao na ikaka-stress nyo sa buhay nyo, may mga alalahanin kayo na bagay-bagay na hanggang ngayon, maaring this is the past, hanggang ngayon is you still burden dun sa bagay na yun, no? Sa nakita ko to. Pero huwag kang magpa-burden dun sa nakita ko dito. Ang kailangan sa iyo is you need to keep moving. Kailangan mong umalis dun sa bagay na yon na nakapagpapahatak sa'yo. No? Yun ang nakikita ko dito. Kung kayo naman is paggising-gising at kulang ang tulog nyo, siguro ito yung kailangan magbawi kayo ng tulog. No? Kung night shift kayo, magbawi kayo. Yun ang nakikita ko sa dito. Huwag mo isipin na sana wag ka magpahatak from the past situation. Pero may happiness, may abundance na darating sa iyo eh. Happiness, abundance, material success, or pag-increase, no? Yun na nakikita ko sa iyo dito. Na darating, nakangati yung ano ko. Iba dito, parang thinking about, parang resting time, parang gusto magpahinga, mag-recharge, o kailangan mo muna magpahinga, mag-recharge, mag-rejuvenate ka. Mag-rest ka muna kung gusto mo, no? Sa iba sa inyo. May nakikita ako na papers and documents. Hindi ko alam kung about saan yung papers and documents na yon. Pwedeng sa bahay, sa lupa, or any situation na papers and documents. Pwede rin sa mga dapat mong asikasuhin. Diba? Pwedeng kontrata, ganyan. Kung ano man yun sa nakikita ko dito. May mga pagpapasyahan ka rin daw sa buhay mo na kailangan mo doon mag-focus. Dapat iwasan. Pareho pa. Okay, dapat mong iwasan. Parang nasasanggi itong bawal ko. Okay, dapat mong iwasan siguro yung pagiging, yung mga tao, or sa sarili mo yung mga tao na sobra exaggerated, ganyan. Iwasan mo yun. Iwasan mo yung malack of control ka, iwasan mo yung magpaabuso ka, iwasan mo yung magkaroon ka na pag-aalinlangan, o yung mahata ka talaga na nakaraan, yung magpapabaya, yan, iwasan mo din. Pagpapaliban ng mga bagay-bagay o paiba-iba yung isip, iwasan mo na lang yun. Yung malack of ambition ka, yan, yung mga tao na pag mataas, umiwas ka doon, or kung sa sarili mo, iwasan mo yun. Iwasan mong gumawa ng isang bagay na inumpisahan mo tapos hindi mo tatapusin. Yun, iwasan mo yun. May mga bagay na kailangan i-let go. May mga bagay na hindi mo kailangang matakot, or wag kang maging pasaway, o pwede rin na wag kang maging pasaway.
No, yun, iwasan mo yun. Maging pabaya, pasaway, magduda sa mga bagay na gusto mong simulan, gusto mong umpisahan, gusto mong gawin. Yun. Tingnan natin ang love. Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Yun ang mga you need to pursue yung mga bagay na idea na gusto mong gawin sa buhay mo. Iba dito, dalaway When it comes sa love, kung ikaw is single, may tao dito na kakilala mo na siya, pwedeng nagkaroon na kayo ng connection or kaibigan mo siya sa nakikita ko dito na hindi naman siya nagsasalita dito, no? Nandun siya sa point na naghihintay siya. Pero sabi niya dito, nandun yung feelings and pagpapahalaga nitong tao na to sa'yo. Vice versa. Sa mga magkakahiwalay naman, ang nakikita ko sa'yo, naging magulo kasi yung relationship no? Kumbaga, handun ka sa point na dumating yung point na nagkaroon ng mga galit, puot, ganyan. Nagkaroon ng blockage when it comes dito sa relationship. Isa sa inyo, lalaki, pwedeng lalaki, or vice versa sa iba, yung nawalan na talaga ng love. Yun ang nakikita ko dito sa sitwasyon. Kumbaga, hindi tinupad yung mga pangako sa nakita ko. And then, kung babalik siya, just thinking about connection, union, or gusto ng pagkakaisa, or maybe hindi yun sa paghihintay, no, na mga naghihintay at nag-isolate itong tao na ito sa nakikita ko dito. Ang nakikita ko kasi sa kanya is, alam mo yun, yung parang nagtithinking siya about kung kukonek sa sa'yo, alam niya na marireject siya. Alam niya na hindi na mag-good yung relationship na ito. Yun ang sabi niya. Pero I want peace, sabi niya ganun. Nagkakaroon siya ng thinking, pagka-isolate or pagsisisi. Vice versa tayo Yan, nagkaroon pala ng third party or backstabbing sa iba. Magsisinungaling, manipulative, and Kung kayo naman is in relationship, may ibang tao. No? Kung kayo is in relationship, isa sa inyo mahigpit. Pwedeng, hindi ko alam kung naghihigpit ka ba sa pera or vice versa or mahigpit lang talaga siya. Magulo, oo, minsan siguro nagiging moody yung isa, moody, minsan okay, minsan hindi. Yung mga ganung point, kasama na kasi sa relasyon yun Moody, medyo nagkakaroon ata kayo ng problema when it comes to relation. Hindi ko alam kung sa part niya o sa part mo, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa pera. No, yung iba sa inyo. Kung sa part mo, okay naman yung pera mo, it's good. Mas good yun. Kasi maaaring naghihigpit ka. Kung sa part naman niya, baka hindi mo alam, baka kailangan mo siyang tanungin, diba, baka may pinagdadaanan siya na problema. Kung hindi mo siya sa pera, sa trabaho. Kung hindi kayo dito kasi medyo may mga part na namumudi type, naghihigpit, at saka sana walang mangyaring paghihiwalay sa nakikita ko dito. Pero isa kasi is hindi siya pwedeng, hindi pwede kasi siyang vice versa kasi wala naman yung pangalan mo dito Anak, huwag mong kainin yung card. Nandun naman yung love, try to make it balance yung relationship, pero feel burden and parang something hiding situation. Maaring may hindi siya sinasabi sa'yo or maybe ikaw hindi mo sinasabi sa kanya. Yun na nakikita ko dito. Yun, may something, no? Sana hindi kayo dumating sa point na mas sikpitan nyo pa. Alam ko na mas mahigpit naman kayo magtago ng pera. Mas sikpitan mo pa. Sana hindi dumating yung point sa buhay nyo na maging gipit kayo sa pera. Sana hindi dumating. Sana hindi yung energy nyo ang nakikita ko dito. Hindi man siya mangyari ngayon, mangyayari siya sa mga darating na panahon.
Sana gano'n. Sa relationship, andun nga yung sitwasyon na maaaring isa sa inyo is nagiging moody. Sala sa init, sala sa lamig. Ay, nako, may pupo ako. Minsan may galit, ganyan. May mga ganun sitwasyon. Maaring isa sa inyo is nagiging bitter, ikaw or siya, na nagkakaroon ng magagalitin. Pero ba't ganun? Parang merong tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan o hindi siya pwedeng asahan. May tao ko nakikita ganun. Tingnan natin ang pera mo. Kamusta yung money niya, universe? Ni Libra. Okay. Ano po to? Pareho ah. Okay, when it comes sa money. Ang sabi dito, kung ano yung trabaho mo, yun yung marireceive mo. Yun ang sabi niya. Kung gaano ka nagtrabaho, yun ang makukuha mo. Pero kung sasabihin mo sa akin, ate, lalaki ba siya ng malaking malaki or lalago ba siya ng malaking malaki, hindi ko pa nakikita dito. Basta ang sabi lang dito, kung ano yung trabaho mo, yun ang marireceive mo. Pero, hindi sa stagnant situation, sa nakikita ko dito. Ang nakikita ko kasi sa kanya is, sabi ko sa inyo, di ba, mas maging mahigpit kayo kasi may magaganap o mangyayari na pagtapon o paglabas ng pera. Yun ang nakikita ko sa'yo. Kasi may konting delay or this is a stuck situation, ganyan. Yun ang nakikita ko dito. May pagtapo ng pera na magaganap o mangyayari sa iyo. O paglabas ng pera, no? Yun. Iba dito related to a travel eh. Iba dito siguro may magagastusin kayo, ganun. Sa iba naman sa inyo is hoping hindi lahat. No, ang nakita ko dito, pero maaring may doctor hospitalization din kasi ako nakikita sa inyo. Hindi ko alam kung sino siya. Pero there's a confined situation, either magpapa-check up lang siya, magpapadoktor, hospital, or confined. May ganun ako nakikita. Pwedeng doon mo siya gagastusin or kung saang aspeto ng buhay niya. Tingnan natin ang advice. May sakit. May taong may sakit. Meron isang sitwasyon na hindi mo mapapansin na biglang darating sa'yo. Kakashock mo ito. May lungkot ako nakikita sa'yo. May hirap at lungkot. Bakit parang may talaga, may mako-confine or something paralyzed? Doctor hospital, parang gano'n. May isang sitwasyon na may matatrap eh. There's a trap or teka lang, tinitingnan ko siya. May matatrap? May ano yun, universe? May stuck? In what way? Magpakatatag ka? Kasi may darating na burden or may struggle na darating daw sa buhay mo. May konting takot pero magkakaroon ng mga pagtutulungan, collaboration, partnership situation. Kasi lumabas din si Devil. No, ang nakikita ko dito. Pero merong mangyayari na ikakashock mo. Expect the unexpected yung situation na ito, no? Sa nakikita ko dito. Sana walang mga masugatan o walang maaksidente or masugatan, madaganan or something, pain. May pain kasi ako nakikita sa'yo, sa part mo. Iba dito,
problema sa pera, crisis, sa crisis, calamity, disaster coming, ang nakikita ko rin sa iba. May mga ganon. As in, frustration ito, no? Yan. Sana hindi lahat kayo. Okay, when it comes sa advice, ay meron ditong no? Meron dito ako nakikita sa'yo na meron daw tao. Maybe ikaw or vice versa, no? May tao, ako nakikita dito na i-judge ka or you judging someone. Tamo, lumabas na naman si Devil sa dalawa. Or you judging someone, may pagmamaliit, pwedeng minamalit mo yung sarili mo or mangmamaliit ka ng tao. Ganyan. Pwedeng pipintasan mo siya, mamaliitin mo siya, or pagtatawanan mo siya in secret. Pwedeng ganyan. Or someone, no, sa'yo. May magkakaroon ng mga self-doubt, may mga kamalian na magaganap, sana hoping wala. Medyo mag-ingat ka lang sa mga desisyon mo sa buhay, sa mga action, sa mga salita mo, no? And then also, there's a stagnant or there's a delay situation ako na nakikita sa iyo. May trap and stuck talaga. When it comes sa advice, sabi dito, keep fighting, you need to be strong, kailangan mo magtiyaga at magpursige, kailangan mong gamitin yung iyong wisdom, yung iyong karunungan, katalinuhan with something. Huwag mo ibaba yung level mo sa level ng iba. Kasi ikaw, alam mo, you're the authority of your life. Kailangan mo ring alisin o i-let go yung mga bagay na hindi na nag-work sa'yo anymore. Don't be stagnant. Huwag kang mag-judge ng tao or don't judge yourself or huwag kang magdalawang isip sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Something need to let go. No, ang nakikita ko dito. Kailangan mo ng clarity o may mga bagay na kinakailangan mo ng itama, aksyonan, desisyonan, or try to make it balance. Yun ang sabi. Dito. Finish the unfinished kasi may mga sitwasyon na hindi pa natatapos din talaga. Yung mga delay, sana medyo mo na lang, use your head or you need to see the fact before ka mag-aksyon o magdesisyon o magsalita or kung ano mang hakbang ang gagawin mo in your life. Kailangan mong makita muna yung the fact. Okay? Arigato naman sa God bless.